Ipapakita po natin ngayon yung inaani nating mais. Sa mga naghihintay ng ating aning mais, ito na po yung resulta. Ipapakita po natin sa inyo yung ani sa mahigit kalahating hektarya po to. Yung una kasi, yung natamnan na, nauna na po nabenta. Ito po yung pinaghalong 6410 at Decal 8282. Dati nung nakarang taon ng ginamit nating sako dito umabot ng 180. Pero maliliit po yon. Ito ngayon gumamit tayo ng medyo mas malalaking sako na inabot lamang ito ngayon ng 160. Yung dalawa pong sako na ganyan ay dalawang ganyan na sako, mahigit isang sako yun na mais na tumitimbang ng mahigit 60 kilos siguro. So ipapakita po natin sa inyo yung ating inaning mais. Medyo natutuwa po tayo sa mga feedback ng ating, ito po yung ating aning mais po. Sa feedback ng ating mga tinuruan sa pagmamais, ang daming po ng inani. At tayo po ay natutuwa dahil hindi po tayo nabigo sa ating hangarin na may turo, may bigay yung kaalaman para lumaki yung kita ng ating mga kaibigan at mga kapatid na mga magsasaka. Ito po yung mais natin. Talagang punong-puno yung ginawa nila dito sa sako. First class po na mais ito. Hindi siya sinunog. Yan po yung mga pwedeng gawing chips. Yung hinahalo na pag titignan nyo sa ingredients ay may corn. Ito po yung hinahalo nila na mga mais. Hindi po yan nasunog kaya maganda po ang amoy. Yan yung first class. Hindi po na po natin yan ibibilad. Talagang dry po yan. Sobrang nasa pagka-dry, baka napakagaan po yan. Pero naniniwala ako na sa mga ginamit nating foliar fertilizer at abono, yung 3K fertilizer, mananatiling napakabigat po yan. Ituloy niyo po yung panonood, pagsubaybay sa ating mga video, lalo ngayon na ating pag-aaralan, ituturo kung paano natin masusugpo yung fall armyworms na siyang problema ngayon sa ating mga mais, na marami nang nagre-reklamo dahil bakit inuuod na yung ating BT corn na dati hindi naman. Pero nagdaan na po yung maraming panahon na pinakinabangan natin ang BT corn, na introduce po yan dito ng 2004, so halos 20 years. At dahil sa maling practice o gawain ng mga farmer magbubukid, naging resistant po yung ating mga uod sa ating BT corn, o yung tinatawag nating biotechnology corn, na dati hindi yan inuud, dati hindi yan pinapansin ng uod o takot yung uod yan dahil mamamatay siya. Ngayon hindi na po, kinakain na po siya ng uod. Kasi ang naging practice dito ng mga farmer hinahalo, imbis na ibukod yung refuse o yung kakainin ng insekto, hinahalo nila sa buto, kaya yun napahalo or na-mix siya sa mga kaya nangyari, naging resistant o dumami yung mga resistant insects. Dati pati yung mga talakitik wala yan, pero buti na lang bulan-ulan medyo lumiit sila. Ayan po yung ating ipapahakot sa traktora po mamaya. Yan po. At titignan natin kung mabibit nga ba niya yung pinagbentahan natin nung nakaraang taon. Ito nung nakaraang taon, dahil ang presyo nito ay 19 plus 19 per kilo. Tignan natin kung malalampasan niya yung ani natin nung nakaraang taon. 18 na lang yata ngayon yung pinakamataas na presyo. Pero yung ating mais ay yan, primera klase po yan, hindi sinunog. Talagang natural yung pagkakasobra siya sa maturity date. Pinatuyo po natin dito sa bukid.
So kapag kayo nagtatanim ng mais ngayon, hindi po masyadong tatalab yung ating Delta King dahil talagang matibay yung uod ngayon. Gumamit po kayo ng calcium, yung chelated calcium, silhouette, yung haluan nyo po siya ng itong Wild Kid. Ayan. Medyo tapangan nyo ng kaunti yung Wild Kid, 3 kutsara po sa 16 liters para kaya po niyang patayin yung mga fall, armyworm at iba pang mga insekto sa ating maisan. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating mga video. Ipapakita, magtuturo ulit po tayo, ipapakita ulit po natin yung ating mga ginagawa dito para dumami ang inyong kalaman. So natutuwa po tayo dahil maraming mga feedbacks po sa atin tungkol sa pagmamais, pagpapalay. Kaninang umaga lang may tumawag sa akin yung taga Tarlac na kumukuha ng 3K fertilizer. Tuwang-tuwa siya. Sa isa't kalahating hektarya daw nakakuha siya ng 16 tons. Mantakin niyo yun, ang dami. First time po niyang magmais. At nanonood siya at sumusubaybay sa ating mga video. Sa 2 hektarya daw niya na palayan 300 plus yung kanyang nakuhang kaban ng palay. At ginawa yatang puro binhi yung mga yon. So sa ngayon, ang dami niyang mga order na 3K fertilizer para ipagpatuloy yung malaking ani at kita. Kayo din po, subukan niyo yung ating 3K, yung Anaa Power Grower Heavyweight Tandem at saka yung Bibitol. Maganda po yon sa ating palayan para makamenos po tayo sa fertilizer. Makamenos tayo pero bibigat, lalaki yung ating ani dahil pagagandahin nito yung ating halaman. Maraming salamat po.